Sino? Lawagan. Sige. Roy tayo nga ron. Tatay sapa, gagalusak. Kung nakita, magkatado di Bible tayo gayam. Malagit ko, nga kaduan ti kagaro kada tayo Anglican, display lang ti Bible. So nga mo na, mali ang nagbaling tayo lang kadagit do mga display lang ti Bible. So nga sige man, ang Bible study man. Kado ko na namin nga Bible study, talaga nga basa ka di Bible. Di na namin tayo hindi mo nakat kas lang fellowship day kasi ni pastor tinatag sa man tayo nagbasa di Bible. Tata, as in na talaga nga agbasa ka di Bible. Kaya dagita nga, dagay na kulit ko nga Bible, kat alaan nyo man ti maawatan nyo nga version, at Ilocano, at Tagalog, English. Adayin lang ko nga pastor, ay nga nagdamak ti sa pastor, kung na pastor, anya ti kamayatan yung version ti Bible, kat isong ba di pastor mo, anya ti maawatan nga version. Iso ti kamayatan king ka. So nga dati Ilocano, at Tagalog. Yan favorite Bible yo. Siya ka pinibilang ka elementary ko dyan 3:16. So nga kita dati Ilocano, Tagalog. So ti alawin nyo nga Bible, tayo so ti basahin mo naman. God before tayo nga ganyan, agay ginarod, lagyan tayo man ti may isa nga kanta. I-play dati kanta, nga detoy. Surutan tayo latan, mabasa tayo at amin niya. My heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Hello, Sarah. You are lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. The eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sabayan niyo ha. See you, I'm lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I'm lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Too high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Apo Diyos nga nakabali, nagyaman kami ti katang oras, nagyaman kami ta ang tulog mo nga nakang umo-umo katang rabi, idawat ni Apo Diyos nga lokatam, nagiti matami,
spiritual eyes ni, lokatang iti puso ni, iti spiritual heart ni, spiritual ears, lokatang nagiti nagpapayan ni kami maawatan mi ti sa ikabil mo kung ti puso mi iti hungerness or ti ayat nga mangwasbasa ti isa sa tanuhan lang bali nga display dagiti Bibles iti balay ni kat amati kami ako Diyos nga sikati mangitod kanyami ti laing tano maawatan ni dagiti nga sa kat nyaman dagiti distraction iti kapanunutan mi sika kumaki mangikat tano may focus mi iti panunod mi iti rik nami, iti matami, dagiti sasa. Kani na kami iti kinasirib, Holy Spirit, at mamawatan nila iti sasa. Dahil iti dawatan ni, in Jesus we pray, your guidance, Holy Spirit. Amen. Okay. God, no, kuna tayong courageous soldier, iti Bible, sino ti mapanunod yung ang character? Joshua. Courageous soldier of God. Joshua. Ni David. Ni Joshua. Kata dagiti nakamisa di Sunday ni Princess Joshua. So di sermon ni Pastor di last Sunday nga courageous soldier of God. Strong and courageous nga kuna ni Apo Diyos ni Joshua. So nga naisurat ay di libro ni Joshua. Ngam, iti saan nga mo ti kadwan nga tao? Haan lang ni Joshua? Iti courageous soldier. Kat isuman ti pagadalan tayo ng rabii, iti biyag ni Caleb. Well, ni Caleb, dahil iti partner ni Joshua. Kat ni Caleb kat may sama lang nga soldier of God. Iso nga di motor, kunak ng Joshua, naghanatang ron ti Caleb, ang tandem mo. Pati Bible, tag-tandem, soldier of God, kat ni Joshua kani Caleb. So nga tatal, mapatan nyo mga Bible yun, tabasaran kayo, about ni Caleb, mapagadalan tayo, may maadang kayo, the Book of Numbers. Biro ka nyo ti Numbers, chapter 13. Book of Numbers, chapter 13. Dati ka mabiro ka before iti Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Biro ka nyo, the Numbers, chapter 13. Nakita yan? Princess, nasa Numbers ka na? Hindi ka lang sabi niya, iba. Biblia ko. Chapter 13, verse 26. Ang rugi tayo 26. Anya, sino kadajay? Ingat naman sino na? Sino kadajayan? Ha? Princess? Ha? New Testament data. Amin. Ulitin nga na eh. O, ano naman ito? May fold ko. Chapter 13 Numbers. Ayun, yan yun. Pagkain na kita. Dato eh, nakadubay ko 13 eh. O. Nabasa na wala dito ba na? Babad na kiti. O, ada ka dyan Joshua? O, Prince Carlo, tsaka may? Chapter 13. Mahali ka din. Yang basa? Ada kayo? O sige man. Iruhit tayo si verse 26. Numbers? Dapat di verse 26, Princess? Ha? Wala? Dakan, Princess? O sige, basahin mo lang di verse 26, tapos nikalog di 27. Numbers, Sige. ito po. Numbers? Sige, Book of Numbers, chapter 13, verse 26. Sige, basahin mo, Princess. To Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. Isama. They reported what they had seen and showed them the food they had brought. Verse 27, Kalon. Verse 14. 14.
13 mo na. Chapter 13, verse 27. 13, garong 27 bitan. Yun ay 26, 27 O, bitan. 27. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. 28. Joshua. But the people who live, and then, basi natin. 28. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. 29. The Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. 30, dali makabasa ka. Ni Mama nga ay 30. Verse 30. Ang mabasa? O sige, Princess Huli mo, verse 30. Caleb silenced the people who were complaining against Moses and said, "We should attack now and take the land. We are strong enough to conquer it." Verse 31. But the men who had gone up with him said, "We can attack those people. They are stronger than we are." We cannot, kung nasamot. We can't? Weekend, Can't. Okay. Ulit naman kalo. But the men who had gone up with him said, "We can attack those people. They are stronger than we are." We can't. Okay. 32. and they spread among the Israelites about the fort. And they spread among the Israelites about the fort, about the land they had explored. They said, "The land we explored devoured those living in it. All the people we saw there are great sizes." Sige, verse 33 last. There we saw the giants, the descendant of Anak, came from the giants, and we were like grasshopper in our own sight, and so we were in their sight. Dahil nabasaan tayo ti kaslang panag-report dagiti spies kani Caleb, ket iti background na data mga istorya sila nga kunamon nga dahito iti Egypt ko nga Nya, may man? dagiti tattao ti Apo Diyos or Israelite kunamon Israelite ti tawag kanyada tati tatang dagat ni Jacob idi napanso na ayan ni Jacob pinanaganan na Apo Diyos ti Israel tinaga ni Jacob so nga nagiputot kapututan ni Jacob tawag na Israelite kadagiti na Israelite adada ti Egypt tinulungan ni Apo Diyos babaan ni Moses nga dagiti tao nga Israelite in Egypt ket pumanaw ijay ta no mayarpan da di promised land nga dayto iti promised land nga in promise pa lang nga Apo Diyos ni Abraham idi bela magets yo hindi in promise ni Apo Diyos iti maysa nga promised land ito ito ni Abraham katatta dagiti tattao naging sila nga naging alipin da iti Egypt. Katata, babaan ka ni Moses, tulungan ni Apo Diyos, babaan ka ni Moses, tulungan nagtatao nga maka-apan na iti promised land nga dito'y Canaan, tawag na Canaan. Katata, idi along the way da, nga mapan ito'y Canaan, before ti Canaan, agada iti desert. Agada iti desert. Kung natin Apo Diyos ni Moses, agpili ka iti 12 nga leader, agpili ka ti maysa nga leader in each tribe nga mag-spy or mang-evaluate kung dahito yung land before yung nga sakupan. Kat ti tribes ijay nga time kat 12. Iso nga per maysa nga tribe kat maysa nga leader. Kat iti maysa ka nga leader ijay kat ni Joshua, which is belong to na ti tribe iti Ephraim. Kan pangalawa nga leader nga napili ni Caleb, which is the tribe na Judah. And the rest. 12 da, di ba? Dagito nga 12 na panda nag-spy. Dito nga
lugar kinaan. Dinalpas lang nga nag-spy, nagsublida ka ni Moses, nag-report da. So di binasa tayo, nag-report. Kaya di binasa tayo tatay, nag-isang nga pulong nga tao nga spies, kuna daw, nagpaiso nga dito yung promise na puno iti honey, mayat, nga dagang nung. Kuna da, nag-isang nga pulo nung nagjajayan ti tao. Kasla ti paklong tayo lang ti matada. Kuna nag-isang nga pulo nga, spies. Kat nung kuna ni Caleb, dito kuna ni Caleb. Haan, mapan tayo kigdi. Takaya tayo nga talo na nagay nga giant, babaang titulog ti Apo Diyos kuna ni Caleb. Diya ti nabasa tayo, diya ti background tayo. Kat kitang tayo noan niya nga ro iti mabaling tayo nga maadal na character o ugali ni Caleb. So, prepare your princess. Di ba makina? Siya, iti Bible study namin, siya nga moderator, taga Batuna lang ti Strong. Kadagiti members, iso ti magsumbat. Kasi talagang actual nga Bible study. So, nga Bible study ta amin tayo at basa. So, ilogin princess pakastoy Question number 1. Anong part, actual English dahil ikaw lang ni Tagalog. What part of the report did the spies agree on? Anya ka nung report naging spies na nagwunda, mabasa 90 verse 28, ibasa na what? Princess? But the people who live there are powerful, and their cities are very large and well fortified. Even worse, we saw the descendants of the giants there. So, anong part ng report na nagkaisa yung 10 spies, Princess? Ha? Gamit din Tagalog dito. Ilocano dito. 90 verse 27. Ay, Ani ko na. Ito yung descendants of anak na rin. Yung basang Mijay Princess, iwan ko naman rin yung basang kitakot ko, lagi dyan na baon na sangapulo na spice. Nagme-message pangunutang na nakita na iti imatang da nga nagdadakor, nagbibilang, nagbibilang na tao, kanalawat yung syudad da, kundi yung syudad nga ayan da, na 45 nga po na magnet di pinsa, na sila nagrigat nga rootan. Isang to kita na lagi jay lugar iti ayan na nakalimpintas nga pagyanan ta ada iti dirogon ada iti han dirogon ada iti protas nga napintas nga pagyanan. So, di verse 27, Princess, kita may verse 27. Diba ko na nalita nga, it truly flows with milk and honey, kung nanilulong nga diro. Nag-agree, dagiti, amin nag-spice, actually, pati mo ta, Diyos na kulay. Nag-agree da nga, dahil nga promised land, ngayon, puno ng milk and honey. Another question, Kalot. Ano naman yung hindi sila nag-disagree? Ano naman yung nag-disagree? Yan dyan daw kapag kinaawatan. Verse 28. Verse 28, Kalot. Sa kanya to, Posible nga. sa kanto sa pangalan ti idea no anya ti ano sa Verse 30, 28. 28. Handa, posible nga. Di ba basta dagiti? The question ko, ano naman di, anyatihan naman na nag-disagreean? Sige, basa mo. Anya mo di nag-disagreean na. Tatay, nag-agree na amin nga dahil si promised land got filled with milk and honey. Anya nga mo di nag-disagreean na. Verse 28. Nag-disagree anda? Ibasa mo verse 28. Jay handa nga ko Di ba basta dagiti tattao nga ganat na agnaed iti daga na pinsa dagiti ililidan na bakudanda nabakudanda pet na pinsa na unay isa kay nakita nila dito anak yung anak dyan. Una dagiti tao, dagiti spice na sa kapupunada, ngam nagpipigsada. Kadya iti dinisagreean ni Caleb. Haan nga umagri ni Caleb na dagiti nga tatao na pipigsa ng isuda. Gets nyo? The next na question ko, ano sa tingin nyo? What do you think is Caleb's inner feeling at this moment? Ano sa tingin nyo ang pakiramdam ni Caleb
at this moment. Ano, imagine tayo senaryo nga amin, halimbawa, datayo, nag-report tayo ko ni Moses. Amik tayo, imbaga tayo nga haan, napipiksada, at kung nanilo. Haan, napipiksada tayo ng isuda. Ngam na kami, ibagami nga haan, napipiksada. Anya nga tatimarek na nilolong ng mga ibagang haan. Kaya tayo, napipiksada tayo ng isuda. Majority, mga ibagang haan, nakapoy tayo, napipiksada giti tatao dito giant tayo. Na kaya. O, ni Caleb, ipapalit na haan, kaya nung tayo dagisuda, rautong tayo kikisuda ko na ni Caleb. Kaya i-question ko tata, anya ti panagito yung mga retreat na ni Caleb during that time nga, majority ko ag-disagree ayan ti kayak na mga arami or kapanunutan na. Ha? Confident. So na Pagberenso na. Mabalin siguro nga di may isang reaction ni Karen. Sige, suti ko na yun, whatever. Go with the flow. Nga mabalin mo na ko na nga mag-walk out. Suti kaya kayo, pumanos na. I mean, yung first, mabalin nga go with the flow. Sige nga kayo, susunod na kayo. Mabalin nga jet reaction na. Second, mabalin nga makaungat suna kasi suna lang isang sabay, mag-walk out. Mag-walk out suna. Ngam, han nga deti inaramid na. So, next question. Bakit kaya mawatan yung sigong English niya. Why did the other spies report negatively and exaggerate the dangers? Sa Tagalog, bakit kaya ang report ng mga ibang spies ay negative at in-exaggerate nila yung report nila kay Moses? Bakit? Kung nakita ka nga, doctor kita na banda ka ba? Hindi na tignan sa ako na negatibo TV ko. Nakikita na ang mahayas. Kaya na nito kasi itikit-kitaan na lang di current na problema. Hindi ti makikita ti matada isulang ti pagbaseran da na awanon di pagmati da na awan nalipatan da di sa sao. Ngayon bagbaga ni Apollos babaan da ni Abraham na ipasa ka ni Moses na dito nga dagat para kanya yung talaga na awanon na ginagnanog da nga sa sao iti ninunod da. In short, na awanon di pagmati da ka na Apollos. Ikikitaan da langan di makikita ti matada di makasangsamo da nga problema. Di ti rason nga apeng kasla in-adject, in-exaggerate da. Di nakita da nga negative. As our application, agibaga tayo man, naging examples kung saan yung mga views, yung mga values, or behavior natin ay kaiba sa values or behavior ng mas nakakaraming tao. For example, majority. Agita tayo man ti example nga iti pamati tayo or ti kapanunutan tayo sabsabali iti majority. I guess nyo? Agibaga tayo man ti example in our current situation. Halimbawa, di opinion mo kumakot sa may sabsabali ngayon. Kadagay majority na kapanunutan. Example. Lolo. Sampai natin kasi yan. No, asla iti ko pero iti bakal iti virus ay ko di Holy Week ngayon. Karon iti Holy Week. Mapanday takaroyan, mapanday iti baybay kay iso babal iti tradisyon. Mapanday din ko. Hano ka kaya iti paglaba, picnic iti kaaduan. Kasla picnic kan alana di nga daw nga hani niya paglalagsakan na celebrate ko iti Holy Week yung kanya ka through experience kanya ka may size so yun ko na may nairong lumangalik na kat babaan iti experience iti panot ko tigmapan iti kaduan nga kasi ano apay nga tanga anda lagi jay naganahan nga mapapakaraan nga pasamak nga kaslak maidiskrasya.
kung nga patepen o duma. So nga, imbis nga mapakisurot pati ayos, nga kapanunutan ti kaduan talaga. Di kaya nga, kanya nga besa kung di duma. Nga patas na nga, di habang na desisyon na nga nagbibiyak. Di kaya iti kontrolaan ti panunutan ag napintas no, apa na nakimisa, no saan, agyan na natin iti balbalay naman no. Di kaya iti to answer your question nga anya di kaya patas nga na idumduma nga haan nga mas sumurot iti ayos iti kaduan. In community setting, yeah, di ko nilulo yung expected nga once Holy Week, siya, ni majority. Nga hindi nga ron, mo talaga nga di train meaning di Holy Week. Gabo tayo estudyante kayo, i-apply tayo mga di pagka-estudyante. Kasi limbawa, classroom, majority ay cheat. O, sino tayo nga nag-cheat? Nga tayo matima na. Posible. Majority ay cheat. O, Kaya sumurot, agawin. majority. Agawin ka ka ng surat-suratan ti imaw na timpan ti isang, baka pati kay sapatos Nga, mo. nga pamati ha, ti-50 nga estudyante, dapat siguro may isang nga nag-cheat niya. Yan. Ang majority talaga, ang cheat. Oh, majority katang panahon nyo, adadagiti kasabong ba tayo, pantalon mo, nakabigbitin. Majority, ngam hambag na amin, sumunod itang uso. Noon naman nag-ius-uso nga is-style at fashion. Diba? Ang majority mo, dapat adagayin mo, o pressure. Ngam hambag, diba? Hambag nga masako nga adagayin mo. Kati next na question ko, ano naman, what is your response naman sa mga senaryo na to? Sa mga uso na to? Karamihan ginagawa ng iba, ano naman yung magiging response natin? Ano naman yung proper response natin? Tulad ni Caleb, di ko nadangahaan, kapapol tayo, kapay niya di ko na ni Caleb, nagpaisot ako na yun, sige nga rin tayo, antayo nga mapanan, no? Nagikas jay by sona. In application naman sa atin, nagiging nga majority nga karamihan sa bali ng tao. Anya nga yung response tayo as jay, limbawa nagiging uso-uso kuma. Nakaramihan, ginagawa ng madami. Dapat ba, rumbang ba, masulutan tayo mag-aagaw sa karamihan ni Alo? Kung nadamo, majority means, okay, tama yon. Pero, haan mo nga majority, ibig sabihin nga, gabot ang aramihan ti kaadwan nga tao, isuti tama. Ang hindi amin nga gundaway. Haan nga, no majority yun siguro election, mamaling mo iti paspasama nga in reality, haan nga gabot ang kaadwan nga ti tao, isutag paisun. So, ti totoo na. So, kajay kumanghan, ikabiliri pa nung nga nagabot ang aramihan ni kasi tumbong lang aramihan. Jadi dapat nga maging response tayo. Mahan nga gabuta, as ti karamihan ti adon nga tao, isunod ti agpaisun. Pag-base tayo tanon niya ti sa Saudi Bible, especially dagiti values tayo nga, ano ba lagi values tayo mga sa baling nga taon, kat okay lang aramidanan. Niya ba dagiyay? For example, ito na. Gabot na nag-chitikas yun, chita mo tayo. Nagpa-braces ni kasi, pa-braces mo tayo. Nag-eyeglass ni kasi, eyeglass mo tayo. Nakita mo, ti common trends nga ako sa generation tata. Kore awang pag di mata, nag-eyeglass, gabot tayo sa puso. Kore awang pag di ngipon, nagpa-orto, nagpa-braces, gabot tayo sa puso. Diba? Haan-han nga nagkita nga gabot tayo sa karamidan ni Kaduan to isuti. Rumbong aramidon. Gets nyo? O, antayo nga maki-agos sa puso nga kunada. Kat, amo yun nun niya tinapasamak. Istorya nga da, ituloy man nga basaan. Sino bilas na nagbasa? Joshua, kita man ni chapter Numbers pa rin. Chapter 14. 14 tata. 30 to 34. Kita tayo nun niya tinapasamak. Chapter 14, verse 30 to 34. Chapter 14. 30 to 34. So, yeah. Basahan man, diretso mo basahan. Ibang pandili ka, ganda ka. Not one of you will enter against me. Not me. Verse 30 ah.
not one of you will enter against me. Ha? Nagpapasinto ko kaya? Sige, basahin mo. Oh. 30. Verse 30. 14 verse 30. Tuloy-tuloy hanggang Except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. You shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. But your little ones, whom you said would be victims, I will bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your carcasses shall fall in the wilderness, and your sons shall be shepherds in the wilderness 40 years, and bear the brunt of your infidelity, until your carcasses are consumed in the wilderness, according to the number of the days in which you spied out the land, 40 days. For each day you shall bear your guilt 1 year, okay, namely 40 years. okay na yan. Oh. Nawatan nyo? Batangan sa ano naman. Sa Ilocano? Kuna nga jay, nakaungat niya po Diyos, dagiti isang mapulo kay Spice Madida, inwarwaras da, nga kadagiti tao, nga inwarwaras sa dagiti tao, nga nagdaklon ti tao ijay, kagapo di pati dagiti tao na mati kadagiti Spice, gapo di nakaungat niya po Diyos, to make it short, kuna nga po Diyos, gapo ta kasat inaranin Diyo, 40 years kayo magyan dito'y illustration ko na time. Ito di ko niya, 40 years kayo agyan dito yung desert. Kat amin kayo matay, dagi 10 spice na dagiyay, kung dagita tao nga namati ijay, amin kayo agyan kayo dito yung desert, in 40 years, matay kayo kati makaapan lang yung promised land, duwa lang, ni Joshua lang kani, Caleb. Kun, dagi anak, dagi namati kanyo 10 spice, dagi tinatay, nung dagi anak da, iso tinabati nga inturong to ni Joshua kung Caleb nga mapanijay, promise land. Iso nga for 40 years na nagyan da dito yung aging gana inot na natay dagita tao nga namati kini Joshua kung Caleb. Diya iti naging consequence iti napasama. Gets nyo? Okay. Kasday ka importante nga ditabi kat Caleb courageously stand. Tinakdaran na ni Caleb, tinakdaran na noon niya tinakita na han nga nagpa-go with the flow. Nung gapo ta adwan adaw na taon na mga 10 spice. So nga talagang handa na natuloy ang kinang project promise na 40 years lang na nag-enjoy wilderness or desert. Pinga na natay na. Pinabati ng Joshua ng kanikali. Net historiana. That next na mabalik nga, so in short, inaada to yung Jai ni Caleb. He stand on what he believes. He stand on the word of God. Ano nagpadala iti Agus. When very first na character ni Caleb. But second na character na mabalik tayo nga mahala dito. That Caleb courageous and strong as ever. Strong as ever. Basahan tayo man sa Book of Joshua, chapter 14. Yung Book of Joshua matatan. Book of Joshua. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. After ng Deuteronomy, Joshua. 14. Joshua 14. Dito Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mamati lang ni Moses amin nagsurat dito Joshua 14. Diyos tilo ka ano ba? Kawan sa dito Joshua. New Testament dito. Chapter 14. Verse 6 to 15. Ada kan princess? Ha? Joshua verse 6 to 15. Chapter 14. 14 ka? Joshua. 14. Ada kan princess?
18 to 14 verse 6. 6. Lahan? Identity. Ito ba Hebron is given? Wala. Verse 6, basa mo natin verse 6. One day, some people from the tribe of Judah came to Joshua at Gilgal. One of them, Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said in Kadesh Barnea about you and me to Moses, the man of God. Verse 7. I was Karot. 7 is ba ito Verse 7. 14, Verse 7. 7, 6, 4, 5, 6, 7. Upat na puno dagiti tawin ko idi ani Moses nga adipin ni Jehova imbauna mangipod sa ni kadisban niya tapno si imay ti dagakit inyeg ko manen tingwanan isa okas adda idi ay kas adda idi iti puso. Tipusok. Verse 8. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of along to Hezron, went up to the Adar, and went around to Karka. For from it passed towards Azmon. Verse 8. Verse 8. Mas 15 ka na, 14. 14 na dito. So, Chapter dapat 15 o, basta 15. Ay. Verse 8, yun. Nevertheless, My brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on the day, saying, Surely the land, 92, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you gave wholly follow the Lord my God. Now then, verse 10, now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years, since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the desert. So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. O yun? So, Caleb, courageous and strong as ever. So, dito yung istorya, dito na binasa tayo, dito ni Caleb, daw-dawato na tatadye daga ni Joshua. Ngayon, dito yung istorya, adadan iti promise. Kasi 40 years tinapalabasan. Kat manutawan tatkan ni Caleb magsasao? 85. Kasi 40 years old ka no isuna, idinagbalin na spy, di ba? Plus 40 years the wilderness, katata 85, ibig sabihin 5 years lang sinakop dito promise nan. So dito nga agsasao ni Caleb na daw dawato na di daga nga na promise kanya na kat adada ti unal binti promise land. Kat isuti ko na nga ada kamot ng gamot Joshua di baga ni Moses na dito nga dagaton para kanya. Ngam mind you nga dito nga daga nga Hebron nga para kani kasi nagdwa-gadwa dito Kanaan nga dito Hebron iso tinayapan ka ni Caleb nung dito nga Hebron iso ti ayan dagay giant kat until at this moment ada pa lang dagay giant ije nga daga so ako na ni Caleb ada dagay ti giant itoy ng the Lord helping me I will drive them out mapapano ko suda oray no 85 taon ko napigsana latakas idi una ni Caleb. So, the question nito ay, how old was Caleb when Moses sent him to explore the Canaan na ibang batayan? 40 years old, hindi nagpalit na spy.
Ngam tata nga dadi istorya nga i-claim na di dagagat 85 years lakay sunan, di ba? Kat ti question, another question. Anya ti basehan ti report ni Caleb and ti verse 7, Princess, basa mo ni verse 7. Anya ti basehan iti report ni Caleb o kaya nga positive lang ta jay report na. Verse 7, basa mo man? I was 40 years old when the Lord's servant Moses sent me from Kadesh Barnea to spy out this land. I brought an honest report back to him. So, I brought him back a report according to my conviction. Ito nga verse conviction ay tilungan na mabuk tatay according babaan ti pusok kunana. Nag-report ni Caleb haan nga babaan ti emotion na or dagiti nakita ti mata na nunuludikat babaan iti puso na ti Ilocano iti English babaan ti conviction. So nag-report so na babaan ti conviction, meaning ti conviction no anya ti kabkabil ni Apo Dios di puso or kung namon konsensya. Commitment. Bueno, nag-report iso na babaan iti ingkabil ni Apo Dios iti puso na. Kahit na negative ang report ng 10 spies at madaming tao ang naniwala na takot, ano ang response ni Caleb? So verse 8. Caleb, basa mo ni verse 8. Teka. Lupay kas kada hindi ka kabsat ko anang titik niya nakipagsangat kanya pinagrunaw dati puso dahil hindi tao ngayon siya sinurot ko na yung pag-Jehovah Diyos ko. Sino? Well, anya ti response ni Caleb, ore ka nabutbot nga dari kakadwana, mati ko natin response na I follow the Lord wholeheartedly. Ibig sabihin, nga nagpasunod, haan nga nag-go with the flow, noon niya tinugbaga ni Apo Diyos, iti konsensya na, iso ti sinurot na. Ayun. Kat iti question nito anya ti difference iti following and following wholeheartedly. Kasi dito ni baga nga, I follow the Lord wholeheartedly. Anya nga, ti diferensya na nga, I follow the Lord wholeheartedly. Anya ti diferensya na diyay. Princess. Yan po ti pangmati. Halimbawa, tanong malakan ka ni Lola. Sige Lola, susurutan ka. I follow. Susurutan ka Lola. Adama dater nga, susurutan ka with all my heart Lola. Anya ti difference na diyay. yeah, I follow. Yeah, nga di dagan ko yun with heart need kasi talaga nga surutong with heart mo kasi tapos di what follow my God. Sa ulan. Mabalin nga ating baga ni Lola, sinurot mo, takta. Mabigat ating baga na hamo nga sinurot. Dahil following lang. Ngamno ko na nga wholeheartedly, noon niya timbaga ni Lola, takta, kaningay na isuti, surutong. Isuti difference na, di may sakas lang nga partially, di may sakit, wholeheartedly. Kat dahil pinabasa tayo nga ni Caleb, gusto nang ibaga nga, siya, uray kasan timbagbaga, dahil 10 spies o tattao, di siya sinusurot ko ni Apo Diyos with all my heart. Kasi di ibagbaga ni Caleb ditoy. Kat, iti reflection tayo tatangay, kat, iti situation, iti pamati tayo ko ni Apo Diyos. Kanya nga tati makuna tayo, Lord, I follow you, or I follow you wholeheartedly. Iti pinagsurot tayo ba di sa sao niya Apo Diyos ka? Partial lang, taktawan, mabigat saan? I follow you. Ano, wholeheartedly. I mean, wholeheartedly talaga nga, ingka-ingana. Nga, to be honest, kagkaro ka na kayo mo bin ang mga hanan yung pa yung maigid di best yung ti importante ngayon naman tayo ada diferensya na ti partially kan wholeheartedly kat no ti situation tayo katangay kat partially kat agarami tayo at ti kabaulan tayo nga mangsurot wholeheartedly hanman nga tatang at least agarami tayo the way at arami nito yung steps no masuro tayo Apo Diyos wholeheartedly. Niya. Amen? Sinyang? Nanawatang?
Itu sama Okay, kan. okay. Ayam di Pagbasahan tayo minsan dito. Ayan. Study tayo. Dito challenge nga, tata siguro na madamaman nga ti assessment tayo, ti bagi tayo, but haan nga wholeheartedly. At least, nanggagan tayo nga ti kaya ti Apo Diyos to follow Him wholeheartedly, haan nga partial, haan nga tatawon, mabigat saan. Every day, haan lang, every Sunday. Di pa nang surot tayo sa una. Amen? Amen. Word, kung tayo. Amen, meaning word. So, lang word. Let's describe Caleb on our own words. Sige man, i-describe tayo man nga ni Caleb. In your own words, anya ti pa nang describe yung ni Caleb. Princess. Caleb, ang tingin ko, Anya. Naturod nagtig sa tipang mata na kinilard. Tapos, naturod na abraon hindi ang muna ko maligat ang suna. Nagmula na nagtako sa mga mata ni Lord tsaka na. Very good. Kalot, ika nga eh. Awang copy paste. Ang tiwala na tiko. Ako Diyos ko. Naturod na ramidan na tiko mag-amin niya ako. Very good. Good, yeah, good, yeah. di pa This one. Very committed. Yun lang. Committed. Ni wala nga eh. Iya, itu biasa Simple. word. Ha? Curious. Ano? Napig sa timang Marinas. Curious, ano? Tagal namin si Dayan. May summarize. Sinya nga eh. Ang ni Lolo, kanya describe mo man ni Caleb. Ni kali usul ni pagkalamin. Kunan ni ko ni Anaya natikor di pamati na. So ngay sa tingin ito ang hanga mediswe hanga ureno niya ti kung kunan lagi jay kakaduan ng report da may mesa di jay ko na iti pamati na kasama di kunan ni apeso di jay kasama di kunan ni kalot na naturod kun napigsaw ta kaya na aramin rin iti dahil niya Diyos iti naganaamay na Joshua mo sulit ko na nga ako in one word commitment tano ikwak mo iti pinang-highlight ko iti application na kanya yung ako hindi kas lang nga pinang-highlight ko ang pinang-application na kumitical mo yung pinag-bibiyag yung dakil nga parito, dakil nga kaipaparan na ipalati pamati hindi kaya pamati commitment yun kani Apo Diyos kan wholeheartedly nga naipuswan iti pamati yun ta setang tipkir di pamati yun kani Apo Diyos iso ti aramatin nyo nga iso di bupak kay iti group chat tayo mga minsan nga no andari yung gundaway nga pa takaslagan ni nakalip ko niya sa nga po ng spice na nga nagigay. Iti pinang-adal na iti sitwasyon iti naman na nag-spy. Kasla awan po sa gaw-gawin na awan iti pag-asa na nga mga baka. Ngayon nagigay duwa, nakalip ko ni Joshua. Gapo iti kinatik, kredi pamati namin ni Apo Diyos nga nagigay imposible kat mapasamak. So, nagigay imposible kat mapasamak. Iti tinunda nga po nga aramed ang tumpalan dapan ta dakil di naman namadagan ni dakil di pamati dakil ni Apo Diyos nga haan nga maibaw hindi pamati ka o yung urwanan na iyan mga haan tayo nga kaya di dyan nagdagat sila tapos manutay nagpasitay naggaruda yung kada Joshua ka ni Caleb kaya hindi pamati na iti Diyos mamati ka nga patati Apo Diyos awan hindi posibilikan niya na tatay iti kalaw alam mo pinagbiagyo so jay kung unak na masapo na maintain na rin yun ito inadal tayo itatang faith in God o kung kinapod no yung iti puspuso yun tapos the application na iti kalaw nga pinagbiagyo kano amin nga aramidin nyo no anda di scenario no mandawin nga ada awis iti barkada
Tipo sa rin yung simple nga ko, simple nga pinagpangpanunan ko. Mayat nga tayo itikturong na. Mali nga tayo itikturong na. Kat no, DJ nga, dahil si Bundaway nga pinagwaduan, DJ di pag-aramatan nyo, iti pangmatiyo. So yun ako na always pray. Kan wholeheartedly pinag-impuson, amoy mo din nga ti Diyos kat nabintas amin ti turong na. So di mag-iturong iti nabintas na pagbanagay mo. Kat nakakangag kayo iti good kan evil, nabintas kan mali. So nga DJ ti pagbasaran nyo, tapno no niya tinang nangingyo nga kung kunan din miss kayo, tinagan na kayo, ti papastor, iti simbahan. Tamatikaw kayo iti pinag-decision nyo. Isu iti DJ ti mabiling nga trend nga agsanggir kayo kalatan ni Apo Diyos kapo iti commitment yo iti Diyos ken iti kinatip ken ti pamatiyo ken iti babay iti lualo isu lang ti wagas nga pinagsalita tayo ken ni Apo Diyos nga wholeheartedly nga isu nga pinagdabat yo iti supportar on pinangiturong na iti pintas nga pagbanagay ni Jesus so tiragsak so amin iti way alangan nga awan ti iturong na nga mali kara kayo nabigay lang senaryo kasama iti biyak kayo araw-araw kayo maumping ay kat mabaling nga maiwasan na bigay no amin nga araming kayo pinag-desisyon nyo kat kumityo isang giriyo ni Jesus Christ so nga masaro kumamon ang aramin ninyo iti garaw lalo sa sawo niya ba ang kanyang arabin iti garaw kung na pumunta iti kuskusiyo kasama lang awan na sinulina di highlight iti pinang-explicar ko iti So ni Caleb Maro, kat na-describe ka ni Caleb. In short, courageous. Ano yung pati bakante courageous? Naturod. Diba? Kun adati trust na ti Apo. Kun he claimed God's promises. Diba? Na-promise niya Apo Diyos kanya na nga bagay na yung tinadaga. That even after 40 years, in his old age talagang i-claim na iti-promise niya Apo Diyos kanya na. At the question, in the same manner, sa anong paraan kayo parang si Caleb? Italungan ay bagat tayo courageous. Ada pamati na ka na Apo Diyos. Kan amuna nga alaon iti promise ni Apo kanya na. In what way nga kasla kayo ni Caleb? Alam mo istorya yun? Nakaslang, ay, may kanto ti wisdom it's hearing courageous. Amo kita courageous, very courageous kasi edad nyo ko talaga nga very courageous kayo nga amin katuon-tuon. Matapang. Narigat Matapang na tao. Narigat naman minsan di courageous nga wanti wisdom na ka mas pasobra kayo lang Maintain ko rin nga courageous basta alam yung in the line of God's words. Ni Caleb, very courageous iso na nga mang attack ijay lugar kasi iso ting promise na ako Diyos. Mamuda kayo kat kuna ni barkada ko kalot takunta ni Pasto tipo lang. Banda tambangan ni Kastoy ayun na courageous ako Caleb ako. Madiri ka niya. Hindi na iba tarap diya na pa Parin tayo nga courageous nang dapat di pagiging courageous tayo align iti kasunod ng Diyos. Well, amen. Ang nga Amen. sa ti pagka-courageous tayo ti sa baling banag. Kat in the last part istorya ni Caleb kinonquer not is stronghold of this time. Ibig sabihin, the stronghold or the kabutbutang ti katao in his generation kinonquer na. Kat iti question tata, anya ngayon dagay bagay ngayon na stronghold tayo nga masapol nga sangon tayo. Nagbalin tayo dapat nga courageous nga mangsango. Kada ito yung stronghold tayo. No, kung nadami nga stronghold, dagay nga part iti biyag tayo nga maatake. Mabaling atake iti demonyo,
Dagiti libanag nga mabalin nga kailangan i-conquer tayo with courageous nga i-conquer tayo. Anya dagito yung nga example. Sige, tanong tayo bumayag, iba sa platan. Strong faith. Ano yung mga bagay na kailangan natin i-conquer? We need to conquer our own self. Di panunod tayo, di bagi tayo, i-conquer tayo, dagiti nga simple habits, no? Daman dagiti simple habits tayo. Dapat i-conquer tayo dagito, dapat i-conquer namin. Iramigan tayo, ikabaulan tayo, nga magkat ko ma. Dagiti basol, iti panunod, Robert. basol, iti bagi, nga habitual, no nga habitual kanayo. Mas ano nga parmak yun. Halimbawa, dagiti nga habitual nga arami tayo nga basol tayo, aglasto, sinungaling, nagtakaw, ag-awan respeto na. Dagito iti personal nga dapat na i-conquer tayo, iti bagi tayo. Nawatan nyo? Kalot? Joshua? Dagiti dapat na maging brave tayo na sangun, may katon isi bagi tayo dagiti nga simple. Amoy mo siguro no maging no saan ti aramid niya. Nya, ang nga masabog na sa gesa na diti madikan maya. Next nga dapat nga i-conquer tayo, we need to make sure that the entire household, din mo na di sarili, dapat i-conquer tayo ti bagi tayo. Next, dapat i-conquer tayo ti family tayo. Pamilya tayo, dapat siguraduhon tayo nga amin na membro ti pamilya tayo nga mamati ka niya ako Diyos. Dagiti dapat nasanggun tayo. Amen? So nga kakararag tayo, dagiti kakamsat tayo, uncle tayo nga haan nga mamati ka na ako Diyos, kung makita tayo nga adayo. Pati bagi tayo, kakararag tayo, bagi tayo, mas detail ka na ako Diyos. Amen? Next, nga i-conquer tayo ay okay, di lang. Anya pa, dagiti relationship sa baling ng tao, dagiti ka-classmate yun. Dagiti kakat mo, dapat mo makakatrabaho, hindi ka ka-classmate o dagiti relationship ti friends yun. I-conquer yun, ininin mo daman ti madi nga kahit yung aramidon kanyaga. Be brave enough nga haan nga aramidon. Or yun nga, wag pa daloy-daloy sa, or wag pa sa uso, paagos sa uso, wala na. So, to make it short, itong pan natin para matapos na natin. Reviewing Caleb's life, what can we learn from him? May bagayan na tatayan. Go one round and let's the members here one. Dapat ba, kahit yung may baga nga naadalyo about the biyag ni Caleb. Dito last na question. Dapat ba? Diyan ko nabanggit at dapat inaadalyo the biyag ni Caleb. Siya iti naadal butat talaga abang mas basaot ni Caleb na napakanya na nga dito istorya ni Caleb, napansin ko nga dito yung Apo Diyos hana nga itod ti may isang bana, halimbawa, ito ni Caleb, mabalimot nga itod na dito may isang daga or dito kanaan, dadagita ni Joshua o ni Caleb, nga awan ti giant na. Mabalim naman na, sige, mapangkayon ti kinaan, kurideta, awan ti tao. Nga mo, basahan yung ti Book of Joshua, nagado nga battles iti kinastada, nagado nga papatay, nagado nga war, iti kinastada, takno lang mapapano dagiti tao nga na dito. Itulog na Apo day kasi dagiti to tao within this time namin iti kinaan talaga nga talamak iti basulda as in. So nga madi kay na Apo Dios nga agrup nga mapat ka tao jay nga karaman nga mabiyag dagiti tao nga madaling nga. So nga ti utos na Apo Dios kada Joshua. I-drive away yung dagiti tao ti kinaan. The same way, di Hebron nagaga ni Caleb. Apay nga masabong nga dati giant. Dito question ko dati, mabalimot na ito latan na Apo Diyos ang dagiti nga promises ng awan ti masapo nga masamo ng problema or giant. Or halimbawa, in application ngayon, mabalimot na nagkararat ka ti kwarta ko makot, ang naglatan ti kwarta iti kasamuha mo, apay nga masapol nga haan nga direct, apay nga masapol nga ikanda ka ti sirid,
ikanda ka ti tigsa, opportunity, magtrabaho, ano makabiyok ti kwarta. Di ba? Mabalin mo kay kindaglatan. Tati realization ko to tati may isang aming maadante ko ni Caleb Dengi nga he claimed the promises of God. No, it's not a smooth way na nakapiman na narigat na dalan na panang-claim na di nga promises. But dito naaral ko nga, daman ti kete may isang abanat, especially din ako Diyos, talagang adati test, adati problema nga masamo tayo. Ngam dagiti nga problema kat I believe isumot lang ti patibker kada tayo. Isumot lang ti mold dagiti ugali tayo. Kasi basta ratan inted na Diyos nga tanawanan. Hamo nga ma-recognize iti presensya na Apo Diyos, okay. Hamo nga ma-recognize na dito nga banag na ito din gagat agabo ka niya na kasi naglaka nga na ito. Dede mo tinarealize ko ti istorya ni Caleb na word na dati dawatan kayo Apo Diyos ng haan nga direct at adalagi ti masamo tayo nga challenges ko ng problema. Halimbawa, kada kayo mga estudyante, o takno maka-honor, hindi ag-study, maka-graduate, ag-study ka din challenges. Kailangan ti-test, ano po ano nga di pasama dalos na on testing na. Kat in death realization ko, kat adati inahin mo nga inahin mo? Nga naagal ni istorya ni Caleb. Ito saya, tapno mag-unod mo, iti arapaap mo, start ka ng ring. Dati process na makuna. Dati, na dyan, job process na. At mag-unod mo, biyagdag na na yun, kada arami dyan, marami ka tayo saya. Yan. Challenge mo yan. Kat ito yung process talagang kung minsan ito waiting time. Dahil mga aguray ka, and while aguray ka, matesting iti taras mo. Kayso nga ka, ang alak dito. Hindi ka nga duwa-duwan ka. Kayso nga ka nga, kaya nga produce na maalak dito. Kaya di mo lang matestingan, hindi pang mating ka ni Apo. So nga, normal nga dati masama tayo nga testing ibibiyag. Pagkaroon daw urahin tayo, dati arapaan tayo nga in practical na lang, to have a good career life po. Kailangan ganan. Ado nga test, kailangan na may pasa. Kung nabagsak ito test, na. Kayo graduate ano nga maala di career na kaya siya. Kaya iti conclusion tayo, ibasak latan. Caleb's earnest desire was to follow God full-heartedly. Diya iti karga ti puso ni Caleb, surutan na ako Diyos full-heartedly. He believed in God's almighty power, mamati ti power na ako Diyos, and allowed God to use him throughout his life. Caleb allowed God na gamitin siya throughout his life hanggang pagtanda niya, hindi lang yung kalakasan niya. He did things that only brave men could do because he remembered that the battle is the Lord. Amo ni Caleb nga dito nga battle, dito nga nigera ba? Dito nga war nikat haan may suna, nadikat niya Apo Diyos. The battle is in the Lord. This is the kind of person God is looking for today. Dito yung nga klase nga tao nga kasta ni Caleb, iti birbirogan niya Apo Diyos kata. Someone nga mangsurot ka niya Apo Diyos wholeheartedly, someone nga mamati iti power ni Apo Diyos, kan someone nga agpausar iti baginahan lang nga jay kunada nga I am saved enough. Ada ka ti seeking ministry. Meaning seeking ministry, da ka lang itugaw. I am saved enough na. We are saved to serve the Lord. Kasla ka ni Caleb, agbibirog na Apo Diyos ti biyag. Nakasla ka ni Caleb magpausar kanya na until his old age. Kademot lang ay tinisang kararang ko nga Lord, aging gana ko malumaklakay mo bakit takot mo usal naklata iti simbaan. Nung kumaada ng retiring age kat enough iti urnong takno ano masapul ng trabaho.
agpakuha kang din, nagsiserve Serve ka tan, basta ba natikan ka na, kumanayon, ay sumat ti purpose ti biya tayo. Nga mga amo pa ni Apo Diyos ka ng silbi kanya. Mayatan adati wakta tayo, adati mayat pa nagbiya tayo, mayat ganyan, may man nun, no. Pagserbihan tayo ti Apo, babaan ka na iti blessings na ito na kanya tayo. Amen? Amen. O, di ay, i-close na ron ni Lolo. Sakbay nga mga nagitubig pa na magisindan. Tuturo pa ito din. Himbag lang ta late nga nangantak tayo pangal daw. Medyo naman kayo, pero ginang amuyin kayo pasa kayo. Kat Pinipay lang. kat kahit kuman nga kuha, kahit kuman nga ramigan nga regular na ito. Every Every Saturday. Sapsapan. Nung nga po ta nag-start tayo ti 7, 9 tayo nagpas. Dapat nagsapat tayo magbigay. Kada 2 hours CBA yan. Ada, 2 hours ay na yan. Every Wala ko short lang ang napati Ayan. dugmat. Ayan. Nami siya short tayo no maninsan. No, may masapa tayo magugit at masapa tayo na magpas. Sige, crossing. Ano malukatan tayo na kita Bible tayo naglunok. Nagyaman kami, mga kaling ng Diyos, hindi na bundawi. Sabi ko na sila ang panon niya amin, upin, at ipuso may kong itubig natin, pinagpanpanon, mas may kumang kaagad, maawawa kami, nagdunod, kumanan iti scriptures na at sa saong tayo sa kumati, na pagmilita kami. Sabi ko man tatalangay na kami amin, alam daw na pinagbiag mi, kaya mga kaiti na naling pigsa, nagpapanood, ang lugar na iti pukot ikinag-aaral na. Kung wala iti anak ko na bersih katamilya, ang wala nagawin ng bersih katamilya, ang anay, ay talagang tao. Siya kumang nagawin ng Diyos, yung taraway kanya na, hanayin na naman sa loob, handa na may ikan iti problema iti pagi mo pinagpanunot sa mga tayo iti po anong ba na inatayo iti sakripisyo iti pamilya na para madala iti lutas nga yak ito at padaanan mi mga bilingi Diyos kasi magundaw ito mabalang iti pinagtarawin na pinakanin kwento mo kami pinagbiyaw na kanayon ka iti abaway mi kung kanayon ka silaw iti taldalan niyo ito. Amin mo pinagpagpanunod ni, araw-araw ni, kung itipanggit ni Itibiyang Tigmayan ang tungkitian na ng pagayan ako. Nagiging ang panag kung tawagin mo yung mga ni Diyos o panag Kristo Jesus na ang pagpili. Inayin ko meron mga bata niya, aliwan mo kung mga sinyang na mga pagpili, kumigpisa